Diyos na banal, Diyos na dakila, soberano sa lahat. Panginoon, maraming salamat po muli sa panibagong pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin na kami po ay malayang mapapapurihan ang inyong banal na pangalan. Panginoon, nawa bigyan niyo kami ng puso na sumasamba sa inyo at nagpupuri sa inyo, Panginoon. Sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng mga bagay na ito. Ganun din ang mga kapatiran namin na papunta pa lamang. Naway at inyong sila dito ng ligtas. Upang sama-sama po kami na purihin ang inyong banal na pangalan, O Diyos. Ito po ang aming sama at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. And happy Lord's Day din po sa atin. Tayo po ngayong umagang ito ay dadako na sa ating morning devotion at ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatan na halina't tayo'y sumamba sa tunay at buhay na Diyos. Ang ating pong text na pag-aaralan ay makikita natin sa aklat ng mga awit. At itong awit na ito, ang tema po nito ay praise or ang awit na pagpupuri sa ating Panginoon. At itong awit na ito ay sinulat ni Haring David. At ang tema nga po nito ay ang pagpupuri sa ating Panginoon. Basahin po natin ang buong chapter ng Psalm chapter 95. Kung na lamang po ang babasa, sundan nyo na lamang po ng inyong mga mata. Psalm chapter 95 verse 1 to 12. Let us sing songs of praise. O come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come to His presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to Him with songs of praise. For the Lord is a great God, a great King above all gods. In His hand are the depths of the earth, the heights of the mountains. Is also the sea is His, and He make it in His hands form the dry land. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture. For you, O Lord, are most high over all the earth. Ye are exalted far above all gods. O you who love the Lord, hate evil. He preserves the lives of the saints. He delivers them from the hand of the wicked. By His own for the righteous, and the joyful of the upright heart, rejoice in the Lord, O you righteous, and give thanks to His holy name. Isang bagay lamang tayo na tutukuhin ngayong umagang ito. Bago tayo doon, meron tanong, bakit kailangan natin sambahin ang ating Diyos? Ang bagay natin pag-aaralan ay dahil ang ating Diyos ay buhay at totoo at naglalang sa lahat ng bagay. Kaya dapat nating sambahin ang ating Diyos. Sabi dito sa verse 1, O come! Itong imbitasyon na ito ay pangkalahatan. Inaaya tayo ng psalmist na purihin ang ating Diyos. Sabi dito sa verse 1 and 2, apat na beses niya sinabi na let us sing. Let us sing to the Lord. Let us make a joyful sound. Let us come to His presence. Let us make a joyful noise. Let us sing. The psalmist first mentioned honoring God with a song of doing so in community. When we say community, it means a group of people living in the same place or having a particular characteristic in common. Sa madaling salita, ang community na tinutukoy na to ay ang church. And the church is a group of people praising God. Tinutukoy na community na tinutukoy dito ay tayo. Tayong mga tao, tayong mga lalang ng Diyos na pumupuri sa Kanya. Singing is not the only way to give honor and worship to God, but it's a cheap and important way. Also importantly, and exhortation, let us sing. It should be done with community of God's people. Sabi dito, let us shout joyfully.
Ang ating Diyos ay ating ding napupuri at ating ding naitataas with a happy and enthusiastic heart. Ating siyang napupuri sa pamamagitan ng pagsamba natin sa Kanya na meron tayong puso at galak na sumasamba sa Kanya. Maging masaya ka tuwing ikaw ay nagpupuri sa ating Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi nagkulang sa atin. Tayong mga Kristiyano ay hindi maubusan ng pasasalamat sa ating Diyos. God's people have much shout joyfully about. Let us come, pangalawa, let us come before His presence. It means that worship should be done with a conscious sense of God's presence. God's people don't sing to an empty space. He is in their presence and they are in His presence. There is a true connection between God and His people. Tayo ay nagpupuri sa ating Panginoon. Dahil alam natin na nandiyan ang Kanyang presensya. Alam natin na buhay ang ating Panginoon. Kaya tayo mayroong puso na mapagpakumbaba at sumasamba sa Kanya. Pangatlo, let us shout joyfully to Him with songs. This is what the psalmist himself intended with his song. We can also surmise that he turned the attention of God's people with a broader connection of Psalms as a source of inspiration for their worship. Ang pagsamba sa ating Diyos ay ginagawa ng isang church, ng isang iglesia na sama-sama sa isang partikular na bahay-sambahan o na lugar na kanilang bahay-sambahan. Katulad nito, tayo ay nagsasama-sama upang purihin ng may kagalakan ang ating Diyos. Katulad natin ito, itong ating kapilya, tayo ay nagsasama-sama dito upang purihin ang ating banal na Diyos. So, maaari nating sambay ng Diyos ng individual sa pananalangin o pag-devotion mo mag-isa. Pero isang malaking pribilehiyo na makasama mo ang mga tao ng Diyos, ang Kanyang mga lingkod sa isang bahay-sambahan sa tuwing araw ng Sabat. At siya ay ating purihin. Sa malaking pribilehiyo na makasama ka sa mga tao ng Diyos, na purihin siya at sambahin ng may kagalakan. Sabi nga dito sa Psalms chapter 92, here and elsewhere the scriptures, worship is described as a congregationally, not merely individual. Kung sasamba tayo, kung mababasa nyo ang title ng Psalm 92, title nito ay How Great Are Your Works, a song for Sabbath. Sabi dito sa verse 3, for the Lord is a great God. Pagkakilala mo sa Diyos, o ang pagkakilala mo sa Kanya, sa Kanyang kadakilaan, ito ang tutulong sa atin na siya ay sambahin. Kung kilala mo ang Diyos ng buo, at kung kilala mo ang Kanyang kadakilaan, ito ang tutulong sa atin para sambahin ng ating Panginoon. Most everyone has some sense of appreciation of greatness with the presence of someone the culture regards as great. This is natural. It is even more natural and appropriate for us to deeply regard Yahweh as a great God and the great King of all gods. Sabi dito sa verse 4, in His hands are the depths of the earth, and the heights of the mountain are His also. Kasi ito sa nag-illustrate ng kadakilaan ng Diyos, ang Kanyang mga likha, ang lahat ng Kanyang mga likha. Ayon nga dito sa Genesis chapter 1, dito natin makikita ang paglikha ng ating Diyos. Mula sa wala ay nakalikha siya ng napakagandang mga bagay. Kasama tayo doon, mga tao. From the lowest valley to the highest hills, from the sea to the dry land, God's hands formed them. Sabi dito sa verse 5, the sea is His, He made it, and His hands form a dry land. Ang mga karagatan sa mundong ito
ay sa Diyos. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay sa Diyos. Alam natin na nagkakagulo sa West Philippine Sea pagdating sa teritoryo ng karagatan. Pero tayo mga Kristiyano, alam natin kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng mga bagay na ito. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Napakarami nating bagay na pwedeng gawin. Napakaraming bagay na ginawa sa atin ng Diyos upang siya ay purihin natin ng may kagalakan. Di tayo maubusan ng dahilan para purihin ang ating Panginoon. Sobrang dakila ng Diyos. Siya ay nagpakumbaba para sa atin, tayo na mga tao na walang ibang ginawa kundi magkasala. Ngunit tayo ay binigyan niya ng pagkakataon na purihin siya. At ang ating pagpupuri na ito ay nawa, samahan natin ang kagalakan at pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na banal, Diyos na dakila sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa inyong puso. Ipinagkaloob sa amin na kami po ay malayang mapapapurihan ng inyong banal na pangalan. Ganun din, kayo nagbigay sa amin ng puso